Magandang araw po muli mga kababayan, at ako po ay bumabati po sa inyo, sa mga kapatid po, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa iba't ibang panig po ng mundo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Mr. Gamble po. At sa oras na ito ay pakikinggan po natin ang pangunguna ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos dito po sa itatayo na dam, na sinasabi ng iba na wala nga raw po ginagawa. Wala nga bang ginagawa ang ating Pangulo? Pakinggan po natin ito. Halaga sa amin dahil lalo na sa area po namin, kung minsan may mga part na we are just depending on the rain para masustain ang palay namin. But with this project, yung SPIP na pinagkaloob at ipagkakaloob sa amin ay napakalaking tulong dahil dito mararanasan na namin yung 2 o baka abot pa ng hanggang 3 sakahan sa isang taon, ma'am. In behalf of the Cabanatuan Alaminos City Farmers and Irrigators Association, nagpapasalamat po kami sa napakalaking tulong na ipinagkaloob ni President BBM, hindi lang po sa amin na mga magsasaka sa aming asosasyon, kundi alam ko po na marami pa pong asosasyon at magsasaka ang kanya pong matutulungan. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo. Malaking salamat po na binigay sa amin na solar farm SPIP na dati-dati ay hanggang second crop lang po kami. Malaking salamat po President BBM na malaking tulong yung binigay sa amin na solar farm na SPIP po. Malaking tulong po sa aming mga magsasaka itong PISP na ibibigay po ng ating gobyerno na sa tulong ng ating Pangulo. Malaking bagay po sa aming magsasaka kasi doon sa amin medyo kulang ng patubig. Kaya ang laking bagay po yung solar farm na ito. Behalf of our association, Angkarang Farmers Irrigators Association, Alaminos City Incorporated, kami po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo, PBBM, sa kanyang tulong sa aming magsasaka na hindi siya nagsasawang tumutulong sa amin sa aming hanap buhay na magsasaka. Maraming farm machineries and equipment, farm inputs at solar-powered irrigation projects mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama sina Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at National Irrigation Administrator Eduardo Eddie Gilen. Mula sa DAR, mamamahagi po tayo ng iba't iba ng 10 4-wheel drive tractor na may iba't ibang implements gaya ng disc flow rotary tiller na may kabuuang halagang mahigit na 49.6 million pesos para sa 10 agrarian reform beneficiary organizations na may 1,719 members. Mayroon din pong 28,000 packs ng organic plant supplements na may kabuuang halagang 23.7 million pesos para sa 280 arbos na may 5,600 members. Mula naman po sa DA PhilMec, makakatanggap po ang ating mga benepisyaryo ng 2 unit ng combine harvester na may halagang mahigit 3.8 million pesos. 2 unit ng 4-wheel drive tractor na may halagang mahigit 4.5 million pesos at 2 unit ng precision seeder na may halagang mahigit 3.4 million pesos. Ito po ay ipinamahagi sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Project. Mula naman po sa DA, mamamahagi tayo ng 2 unit ng traktor na may kabuuang halagang 388,640 million pesos at 24 sets ng pump at engine na may halaga na mahigit na 2.8 million pesos. Saklaw ng benepisyong patupig ng Paitan Dam ang mga bayan mula sa 3 probinsya ng Tarlac, Pangasinan at Nueva Ecija. Ang Paitan Dam ay inasahang magbebenepisyos na 56 Irrigators Association o humigit kumulang 12,000 farmer beneficiaries. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, kasalukuyang ibinababa ng ating mahal na Pangulo ang time capsule.
salamat po, mahal na Pangulo, and congratulations to the National Irrigation Administration at sa lahat ng mga magsasaka kinabang sa proyektong ito. The project is situated in Barangay Paitan, Santa Maria, Pangasinan. This is another milestone from where the construction started in 1972, initiated by late Conrado Fabres Estrella Sr., which is under the administration of late President Ferdinand Marcos Sr. Today, the second infrastructure will rise and build for the benefit of all farmers under the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., who give his full support to farmers. This project will irrigate approximately 12,041 hectares of farmlands from 3 provinces, namely Pangasinan, Tarlac, and Nueva Ecija, consists of 9 municipalities and will provide sustainable water supply to 56 irrigators associations with 11,942 farmers and their families. It aims to harness potential of local water resources, ensuring that every water supply is used smartly and efficiently. It is to irrigate farmlands and boost their agricultural outputs. The agency is clear with its objectives to serve farmers and increase farmers' income. It will also increase the areas to be benefited from irrigation services. Unang-una po, nagpapasalamat kaming taga-Laris sa paggawa po itong Paitan Dam, lalong-lalo na kay Secretary Conrado Estrella III at kay Administrator Iri Gilgil ng NIA. At lalong-lalo na sa ating pinakamamahal na Pangulo na sinakatuparan, napunduhan itong project na itong Paitan Dam. Kami po ay magpapasalamat sa ating mahal na Pangulo na sa ngayon may sakatuparan na magawa itong Paitan Dam na kahit tagal naming problema dito sa Luwarang River Irrigation System. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa iyong paggabay sa aming mga magsasaka. Thank you, Pangulo. Abuyo kita kablawang kayo amin, naimbag nga bigat kada tayo amin, aglalo kada kiti manalon dito nga di par ti Pangasinan. Pahintulutan mo sana ninyo ako ay magsalita ng Tagalog sapagkat tayo ay napapanood sa buong bansa. Alam po ninyo, basta nakikita ko po itong Agno River, naalala ko pa nung mga binata kami. Mga siguro 10, 11 years old pa lang kami magbabarkada na naisipan namin na dito kami magpatuli. Tamo yung matikugit ini, taltal, kunada. Nag-uunahan kung sino yung mauuna. Pagkatapos ako nagpahuli. Yung naunang kaibigan namin, nagngunguya ng dahon ng bayabas dahil yan ang pinaka-antibiotics nung araw. Nagkataon, yung tutuli sa amin noon ay barbero na may dalang labaha. Nagkataon naman na yung dala niyang labaha napakapurol na budeng dajahib labaha na. Kaya nung yung naunang kaibigan namin nung hinampas na yung labaha napakapurol, napaaray siya, nalunok pa niya pati yung inunguya niya na dahon ng bayabas. Yan ay masasayang mga memories natin dito. Ngunit ang pinakamasayang memory nung araw ay nung isinama ako ng aking lolo dito in the early 70s na magkasama sila ng ama ng ating Pangulo ngayon. Walang iba kundi ang yumaong President Ferdinand Marcos Sr. At nakasama rin po ang sekretary noon, ang kalihim ng agrarian reform na aking lolo na si Secretary Conrado F. Estrella Sr. Sapagkat itong lugar na ito, itong Eastern Pangasinan at ang buong Pangasinan ay napakaraming agrarian reform beneficiaries. Halos lahat ng magsasaka rito, halos lahat ng membro ng Irrigators Association ay agrarian reform beneficiaries. Kaya naisip po ng ama ng ating mahal na Pangulo na mabigyan ng irigasyon, sapat na irigasyon ang ating magsasaka rito. Kanya't nagawa ito noon, itong tinatawag na LARIS, Lower Agno River Irrigation System. Ang ginagawa po noon natin, taon-taon, gumagawa tayo ng brush dam
para itong tubig ng Agno River ay pumasok dito sa intake at magpunta doon sa mga irrigation canals natin. Ang irrigation canals pa noon, dahil hindi naman ganong kalakihan ng pondo, ay earth irrigation system. Hindi pa sementado, kaya hindi masyadong nakakalayo ang tubig. Ito hong project na ito ngayon, nagsama-sama kami ng ating mahal na administrador ng NIA at mga tiga-NIA. Sa utos ng ating Pangulo, ang sabi niya, gawa ninyo ng paraan upang mabigyan natin ng irigasyon ang ating magsasaka. Tatandaan ninyo, nung ako ay nahalal na presidente, napakalaki ng lamang ko sa probinsya ng Pangasinan. Kinakailangan natin na tumanaw ng utang ng loob, ang sabi ng ating Pangulo. Kaya ito, ang gagawin natin ngayon, tamang-tama, nagpunta ang ating mga irrigators doon sa aming tahanan at nakipag-usap na nandito po ang ating presidente ng Irrigators Association ng Laris na si Mr. Nasaba. At dito ho siya, Mr. President. Dati na hong presidente yan, nung unang-unang panahon pa lang ho, siya na ang presidente. Nag-resign po yan, may pumalit, namatay. Pagkatapos po, meron na naman isang pumalit, namatay na naman ho. Bumalik siya, wala na hong gustong pumalit at baka mamatay uli. Kaya ho, mabuhay kayo, Mr. President. Eto na ho, nagtulong-tulong kami at naitaon naman na merong pondo na tinatawag na National Irrigation Administration Comprehensive Agrarian Reform Program Funds. Ito ay nagbibigay at nagme-maintain ng mga existing irrigation systems sa buong Pilipinas. At ako ay nagpapasalamat sa ating kaibigan na si Administrator Guillen na tiga Ilocos, kapareho nating Ilocano, at pinayagan niya yung initial budget na 250 million ay nagamit natin, nagbigay sila sa NIA. At ganon din po, yung natitira, ang ating Pangulo po, ang head ng Presidential Agrarian Reform Committee ng PARC. Kaya inapprove ng ating presidente dahil ang magiging cost ng project ay 950 million, kulang pa tayo ng 700 million. Ito agad-agad ay inapprove ng ating mahal na Pangulo bilang chairman ng Presidential Agrarian Reform Committee. Kaya ho, malaking bagay itong magagawa nitong dam na ito, sapagkat naalala ko noon nung congressman pa ho ko ng distrito, taon-taon, yan sila Mr. Lilagan, kadagiti panglakayan tayo, Daapo Pentecostes, Daapo Rabang, taon-taon ho yan, pumupunta sila doon sa bahay, maaga pa lang, nagkakape na sila doon, hihingi ng pang-bulldozer, para nang sa ganoon may divert yung tubig ng Agno River papasok sa intake. Ngunit lumalaki ang gastos, mabuti na lang nag-provide na ng allocation ang NIA. Mahirap po yan dahil temporary po ang solusyon. Ang gusto po ng ating mahal na Pangulo, ang mga problema, lalong-lalo na ang problema ng mga magsasaka, ang nagbibigay sa atin ng pagkain sa bawat tahanan na masolusyonan ang inyong mga problema, hindi temporary o pansamantalang solusyon. Ang gusto ng ating mahal na Pangulo ay ang solusyon na hanggat sa mga sumusunod na henerasyon ay mapapakinabangan ng ating mga magsasaka. Andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. At yan po ang gagawin ng Paitan Dam, isang permanenteng dam na bahagi ng Lower Agno River Irrigation System o LARIS dito sa Santa Maria. Hindi na pangarap ang pagkakaroon ng tubig, tag-araw man o tag-ulan. Ang masaganang ani, abot kaya na.
Layon po ng Paitan Dam na patubigan ang 6 na munisipyo dito sa Eastern Pangasinan. Mga bayan ng Santa Maria, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bautista, Bayambang. Pati na rin ang ilang bahagi ng San Miguel at Moncada sa Tarlac at Coyapo sa Nueva Ecija. Mula sa mga ilog ng Agno at Manila, ang dam na ay inaasahan magpapatubig sa mahigit 12,000 ektarya ng sakahan. Dahil dito, dadami ang ani at inaasahan ang pagtaas ng produksyon ng palay. Ngunit ang projection natin, Gob, na 9 tons per hectare, maganda-ganda na yun. Dahil kung tutusin natin, ang official average, o Sendo, tama ba ito? Official average ng natin is 4.2, parang ganon. Yung ibang lugar, hindi pa naabot sa ganon, hanggang 3.6 lang, 3.4. Kaya kung kayo talaga ay nag-aani ng 9 tons per hectare, makita maliwanag na maliwanag kung ano ang dinadagdag ng mahusay at walang patid na irigasyon para sa ating mga magsasaka. Mas malaking kita, mas malaking ginhawa sa ating mga magsasaka. Hinihiling ko sana na matapos na ito sa 2027 o mas maaga pa kung maaari, para naman maramdaman kaagad ng mga kababayan natin ang benepisyo ng Laris Paitan Dam. Bukod sa pagpapasinayan ng Laris Paitan Dam, narito din ako kasama ang ilang kawani ng DA at saka ng DAR upang magbigay ng karagdagang tulong sa ating mga magsasaka at Agrarian Reform Beneficiaries o ang ARBs. Ang DA po ay narito para magbahagi ng mga hybrid rice seeds, garden tools at ibang pang mga farm input. Sigurado pong makakatulong ang mga ito para dumami ang inyong ani. Sa ilalim naman ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project ng DAR, nagpapamahagi po tayo ng mga pakete ng organic plant supplement sa halos 6,000 na AR beneficiaries at Agrarian Reform Beneficiary Organizations dito sa Pangasinan. Mayroon ding ipamimigay na 10 na 4-wheel drive na traktor. Kasama kompleto ang mga makinarya, mga implement at 2 multi-role power station para sa ating mga Agrarian Reform Beneficiary Organizations dito sa Pangasinan. Nasaksihan rin natin ngayon ang ceremonial turnover of certificates sa masasaksihan natin sa mga naitayong solar-powered irrigation pumps dito sa Pangasinan. Ang maganda dito sa solar-powered irrigation pump ay ito ay sustainable solution sa modernong pagsasaka. Pag naikabit na ito at kumukuha na ng kuryente sa araw, hindi na po kailangan maglagyan ng krudo. Ang maintenance lang po dyan, minsan-minsan babaklasin ninyo yung bomba, lilinisin, aayusin. Kung may nasira pyesa, papalitan ng konti. Tapos, yun lang, yung solar array, basta't malinis, laging lilinis. Yun lang naman, ang maintenance. Wala no, pagkatapos noon, hindi na kailangan na makabili ng krudo, hindi na kailangan na maglagay ng mga mahabang sistema ng kuryente dahil nandyan na lahat doon sa solar-powered irrigation system. Kaya kaya nilang magpatubig kahit walang kuryente, mas tipid sa gastos, hindi makakasira sa kalikasan. Patunay ito na kung sama-sama tayong kikilos, kayang-kaya nating isulong ang makabagong teknolohiya na mapapakinabangan ng ating mga magsasaka. Mula po nang tayo ay maihalal sa posisyon, tinutukan po natin ang seguridad sa pagkain at ang pagpapalago ng sektor ng agrikultura. Kasama na riyan ang siguruhin produktibo at masagana ang kabuhayan ang ating mga magsasaka. Simula noong 2022, nakapagbigay tayo ng makinaryang pansaka dito sa Pangasinan. At dahil dyan, higit sa 100 Agrarian Reform Organizations sa Pangasinan ang natulungan natin. Bawat makina dito ay nagbibigay ng dagdag ng kita at dagdag sa ani. Kung may mabawas man, ay sana yun ang inyong pagod at ang oras ng trabaho para naman sa mas maraming panahon para sa pamilya. Kaya naman para po sa ating mga magsasaka, makakaasa kayo na nandito ang inyong pamahalaan na handang umagapay sa inyo. Hiling ko lang po, patuloy tayong magtulungan. Kapit-bising natin palakasin ang sektor ng agrikultura
at yakin na may pagkain sa hapat ng bawat Pilipino. Ang patunayan na taglay natin ang diwa ng bagong Pilipina na may disiplina, may husay at may pagmamahal sa bayan. Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang Pangasinan, mabuhay ang bagong Pilipinas. Yan po yung ating napakinggan mga kababayan dito po sa ginawa na pinangunahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala nga po ba siyang ginagawa o masipag po ang ating Pangulong BBM? Yan dyan po mga kababayan at sana po ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting programa. Ang ganyan po muli po, gaya po ng aking sinasabi sa araw-araw na lumilipas sa ating mga paggawa at sa ating buhay, huwag po nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.